beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, maalindog pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yan! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Happy Tuesday sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Dati, nagdiriwang lang tayo ng New Year, ng Christmas. Ngayon ay patapos na ang January. Sa awa ng Diyos ay talaga naman nakakaraos tayo unti-unti, diba? So, sa mga medyo nahihirapan dyan, laban lang, huwag kayong susuko. Lagi lang kayong manalangin sa itaas at walang imposible sa Kanya. So, yan. And then, of course, gusto ko rin batiin kayong lahat ng shout out. Diba? Shout out eh. No? Gusto ko kayong batiin na sana lahat kayo ay talagang happy lang. Diba? At saka syempre maraming salamat guys sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. So, yon sa walang sawang suporta at pagmamahal. Maraming salamat. And then, of course, kay Rona LB, sa aking best friend na talaga naman, oh my God, namimiss ko na siya. At saka, syempre, si Christine Ann Perez na nagmamaganda lagi. Charot. So, yun. So, sa inyo lahat, guys, shout out po. So, yun. Natawa ako doon sa gusto ko kayong batiin ng shout out. Diba? Nawindang ako doon. At eto na nga, syempre, marami tayong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga maglalaban-laban dito sa Miss Universe Colombia? Ang mga kandidata na nagpasa ng application ay si Kimberly Alejandra Jasmine, na talaga namang masasabi mo na ayaw magpakabog. Pero Mama Sam, kung papipiliin ka, sino sa kanila ang gusto mo manalo ng Miss Colombia 2024? To be honest, gusto ko yung beauty ni Kimberly. Dati siyang top 5 sa Miss USA, di ba? So, nakarating siya doon. At ngayon, nandito nga siya sa Colombia lumalaban. Yung beauty niya kasi talagang kung ito ang ipapanalo ng Colombia, may ibubuga. Imaginein mo, magaling mag-English, o di ba? Doon nga sila nahihirapan yung kumuda. And then, plus may beauty. Umaano to eh. Kumbaga, ang level niya parang si Olivia Culpo. Mga ganon. So, yung standard ng beauty niya, talaga namang masasabi ko, oh my God, in-stock ko to. Sobrang grabe. Panalo ang beauty. Gusto ko yung beauty niya. At, saka syempre, palaban din tong si Alejandra. Very, Colombia beauty. Galing siya sa Señorita Colombia. At ngayon, lalaban nga siya ng Miss Universe Colombia. O, di ba? Uso yan ngayon yung yung jajam sa ibang pageant. At saka syempre ito naman si Jasmine ay galing sa Miss International Queen or Miss Queen International na lumaban dito noong 2022 na naging first runner-up. At ewan ko yung beauty niya. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko to sa personal, mukhang lalaki naman to. Charot. Pero, hindi ko alam kasi kung open nga ang Colombia sa transgender. Kung parang feeling ko, susugal ba sila doon? Kasi last year, di ba, sumugal sila kay Camila, the mother. And then, ngayon, hindi ko alam kung ano yung larong gusto nila. But, depende. Kung ako tatanungin mo, syempre, mas gusto ko si Kimberly kasi bukod doon sa may beauty na brainy pa, di ba? Malay mo, ito na yung hinihintay ng Colombia, Bakit? Yung last year nga sa Miss USA, she's from the Philippines, tapos lumabas siya ng Miss USA, di ba? Ang bongga at nanalo, So, ayun, tingnan natin kung kaya ni Jasmine, ni Kimberly ipanalo ang Miss Colombia sa laban nila dito sa Miss Universe Colombia 2024. So, yon, exciting yan. And then, of course, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reyna ng Miss France na talaga namang umaariba ang beauty? To be honest, may stock pa siya ng matagal. Para siyang yung yung sa atin, di ba? Si Miss
Binibining Pilipinas International na inugat na muna bago lumaban sa Miss International. So, ganun din tong France. Uugatin muna siya. Baka mahaba na yung hair niya. Parang baka hanggang bewang na bago siya makalaban ng Miss Universe. Kung hindi niya papagupit yung buhok niya, aabot yan na hanggang bewang. So, yun. Sa 2025 pa siya lalaban. Nakakaloka yung France, no? Bakit hindi sila mag-update ng bago? Kumbaga, parang eto na yung ilaban nila tapos yung nakaraang taon, wag na nila ilaban. Total, hindi naman ganun kaganda yun. Charot. So, yun. Kasi ito kasi, merong ibubugay yung beauty. Gusto ko yung beauty niya. Tapos parang sophisticated yung dating. Kaya lang nga, ilalaban pa siya sa 2025 pa. Eh, Diyos ko, kamusta naman? Baka mahaba na yung hair niya noon. Hanggang bewang na nga, diba? So, good luck. Good luck kay Miss France. Sana mailaban siya ngayong taon na to. Mas bongga yan. Diba? Ayoko kasi yun i-stack yung beauty. Parang sobrang tagal. Okay lang yung sa sa Venezuela. Kasi sa Venezuela parang nung nakaraang November ba silang nag-coronation night. Kumbaga parang yung preparasyon niya mahaba-haba para sa Miss Universe. Okay lang yon, hindi naman siya yung ganong katagal. Pero yung dito sa Binibining Pilipinas, sa Miss France, nakakaloka. Sobrang tagal nang hinintay ng kandidata. Umabot muna ng dekada, charot. Mahigit 1 taon ang hinintay nila bago sila makalaban. So, nakakalungkot, di ba? But, ayun nga lang, pang pakonsuelo, lalaban pa rin sila, di ba? So, good luck. Good luck sa mga naghihintay ng ganong katagal. Ang haba ng pasensya, di ba? Kung ako yun, ako hindi, mag-aasawa na lang ako. Charot! At para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty ng panlaban ng Puteri Indonesia sa Miss Charm? Tingin mo, Mama Sam, aariba ba ang beauty neto? To be honest, may ganda naman yung pambato na to. Sa lahat ng nanalo sa Puteri Indonesia noong nakaraang taon, ito lang ang maganda. Charot. Di ba? Kasi yung mga beauty queen nila na El Tocuyo, di ba? Sa international, sa supranational, parang wala namang binuga ng bonggang-bongga. So parang feeling ko, ito lang yung maganda. Kasi nga, di ba, charm ngayon lalabanan. But, I'm happy for her. Sana makaariba siya na bonggang-bongga sa Miss Charm. O, di ba? Kasi may beauty naman siya. At gusto ko yung smile. Gusto ko yung mga mata niya. Na-stalk ko yung Instagram niya. Maganda talaga siya. Yung hindi peke yung ganda. Kasi yung iba, maganda lang sa photoshoot na to. Tapos, ayun na yung ikakalat nila. Tapos pag tinignan mo naman sa Instagram, hindi naman ganun kagandahan. Kaya yung organization tuloy, pag dumating na si kandidata, nagugulat. O, diba? So, yun. So, good luck dito sa Puteri Indonesia na lalaban ng Miss Charm. O, diba? And then, ito nga, kahapon nga, kumalat nga ang balita na si Catherine Spin ay sasali nga sa Miss Ecuador 2024. She's from Miss Earth noong 2016. What if daw kung sumali itong si Karen Basco, 'di ba Karen ba? O Karen Basco sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba? Parang feeling ko hindi naman mangyayari yun. Alam mo yun? Kasi parang feeling ko si Karen Basco, kontento na siya sa kung ano yung meron siya. Actually, eto guys paalala ko lang. Kasi 'di ba parang ang issue ngayon dito kay Catherine Spin, kasi nga 'di ba yung mga tao parang nagulat, parang unexpected. Mas maintindihan nila kung element crown ka, yung katulad ng mga Miss Fire, gano'n, tapos sumali ka sa Miss Universe Philippines or sa beauty pageant katulad ng Colombia, marami sumasali galing sa sa Miss Earth, tapos sasali doon sa 'di ba? Pero walang title holder. Nung nakaraan taon, siya pinagulat tayo dito kay Antonia. Maraming ang parang, ano ba yan? Hindi na nakontento. So, ganun din dito kay Catherine Spin. Kasi nasya-shock tayo. Kasi akala natin kontento na sila doon sa titulo. Kasi kapag sumasali pa sila sa Miss Universe, parang ibig sabihin, yung pageant na sinalihan nila, wala-wala lang. So, parang hindi sila satisfied doon sa title na meron sila. Ngayon, nabigyan sila ng opportunity na sumali dito sa Miss Universe. Go to the Miss Universe. So, ganun yung reaction ng tao sa kanila na parang, ano ba, hindi ka nakokontento, corona ka na dyan. Lalo na sa Miss Earth, syempre mataas ang tingin ng mga tao sa Miss Earth kasi alpha pageant to, di ba?
isa siya sa mga kinikilala na alpha pageant talaga bago ang supranational. Yung sa supranational, medyo maiintindihan pa natin kasi supranational candidate siya. Kung baga parang, sige na nga, hindi pa naman talaga ganun kabongga yan. Pero kasi yung Miss Earth kasi, isa to sa mga inile-level talaga sa Miss Universe, Miss World, Miss International, and Miss Earth. So ngayon, sumali ka dito uli sa national pageant, galing kang Miss Earth, title holder ka sa Miss Earth, parang nakakaloka. So, ganun yung reaction ng tao. Pero, wala namang masama kung gusto uli nila sumali. Halimbawa, si Megan Yang gusto niya uli sumali. Walang masama kasi parang ano niya yun pangarap niya yun Kumbaga parang may gusto siguro siyang i-achieve or may gusto siyang patunayan sa sarili niya at hindi pa sapat kung ano yung napatunayan, yung mga ganon. Everybody kasi, valid tayo sa ating mga pangarap. Hindi naman tayo invalid na parang, bawal ka na sumali dito. Pwede naman. Kaya lang mawawala yung tatak na meron ka. Kasi ang mariremark na sa'yo ng tao, sumali siya doon, paano kung natalo ka? Talunan siya doon, diba? Ngayon, si Karen Basco, parang feeling ko naman, hindi yan sasali sa mga pageant pa. Parang happy na siya ng Miss Earth siya noong 2017 ba? Diyos ko nga, dito nga sa Miss Earth, binash na siya ng bonggong-bongga. Sasali pa siya sa Miss Universe, di lalong mas magiging maingay yung buhay niya. Tahimik na ang buhay ni Karen Basco at saka masaya na si Karen Ibasco sa anuman ang meron siya. Karen Ibasco, di ba? Sa kung anuman yung meron siya at parang feeling ko isa siya sa mga talagang remarkable na kandidata sa Miss Earth, na naging Miss Earth. Kumbaga, ibang level ang kanyang capacity, di ba? So, yon. So, mataas-taas talaga si Karen Ibasco. So, para sa akin, hindi na siya sasali. Charot. So, tapos bukas biglang naging candidates na. Hindi nasasali yan for sure. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga reyna ng TPN na talaga naman na mayagpag sila noong 2023 sa kanilang mga pageant na sinalihan? So, ito yung Miss Universe Thailand organization kung saan, di ba, may mga runners-up doon. Inilaban nila yan sa pageant. So, ito na nga. Syempre si Antonia yung Universe nag-title ng nag-first runner-up sa Miss Universe. And then, yung kanya namang runners-up ay lumaban, naging winner naman sa Intercontinental. Tapos yung isa pang runners-up niya, lumaban, naging winner naman sa Miss Planet. And then yung isa pang second runner-up nila, lumaban uli. Yung isa pang runners-up nila, lumaban uli, naging second runner-up naman sa Miss Global. O, di ba? Congratulations. Di, ang bongga lang ng mga reyna ninyo. So, siguro, sa susunod na Miss Universe Thailand, mas bongga ang kanilang presentation kasi nakita naman natin na kakabog, di ba? So, yun. So, kung mabog yung mga reyna nila, parang feeling ko kakabog sila doon. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato natin sa Reyna Hispano-Americana. Tingin mo, makakakuha kaya siya ng corona? Si Michelle Arceo? Parang feeling ko, na-enjoy kasi ni Michelle Arceo yung pageant. Nagkaroon siya ng, parang ito yung sa lahat ng pageant na sinalihan niya. Parang feeling ko dito siya nag-enjoy. Tapos nakita ko yung personality niya na natural na lumalabas. At sana nakita yun ng organization ng Reyna Hispano-Americana. Hindi imposible, malay mo, di ba? Kasi ngayon talaga, nakita naman natin na palaban na ang lola mo. Yung alam mo yun, yung una, ang purpose niya is maging at least yung sarili niya dun sa pageant. Tapos pangalawang nakita na natin kay Michelle Arceo na parang kinakaibigan niya na yung mga Latinas, yung mga nagkakaroon na siya ng mga close friend, and then happy siya, di ba? And then ngayon naman nakafocus na siya doon sa kanyang laban. Di ba? Ang bongga lang. But ang masasabi ko, corona to, di ba? So yun, so malay mo, may uwi niya ang corona ng Reyna Hispano-Americana muli sa ating bansa. At sana supportahan lang natin siya. Ang alam ko may botohan sila ngayon. Please keep voting for Michelle Arceo para sa Reyna Hispano-Americana 2024. Sa Sabado na yan, di ba? So, yon. So, good luck. Nako, I'm so excited.
pagdasal din natin, di ba? Ipagdasal natin na sana talagang magkaroon ng big magic. O, di ba? Ang ganda niya kaya. So, ang gusto ko ipinakita dito ni Michelle Arceo, yung real niya, yung kanyang personality talaga na ay nako, nag-uumapaw ng bonggang-bongga. Gusto ko yon. Gusto ko yung eksena niya. Natutuwa ako sa kanya ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, aari ba to sa Reyna Hispano-Americana? And then, of course, Binibining Pilipinas, Mama Sam. Anong tingin mo ngayong taon na to? Bakit parang wala pa silang final screening? Kasi wala pang kandidata, charot. Hindi, parang piling ko naman ang Binibining Pilipinas, mga sa kalahati ng buwan, yung mga parang June na siya. Hindi ba, gano'n naman yung nangyayari sa Binibining Pilipinas, maaga silang mag-screening para makakuha ng mga kandidata. Pagkatapos, pagdating ng ang coronation pala nila sa June pa. So, parang yung engaging ba, hindi natututukan ng tao. So siguro, kampante naman sila na ang kanilang pageant ay iconic na at hindi naman na kailangan talaga makipagsabayan sa mga lumalaban ngayon dito sa iba't ibang klase ng pageant. Kumbaga parang feeling ko mga next month magpapa-announce na ang Binibining Pilipinas. So ngayon taon na to ay 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. So ganun na siya katagal, no? At syempre, ang aabangan natin yung kanilang bonggang presentation, yung kanilang bonggang anniversary na talaga naman parang feeling ko lahat ng mga binibini ay magsisidatingan. O, di ba? So, yun. So, masaya. Masaya tong Binibining Pilipinas. At ngayon, meron ng 2 corona ang Binibining Pilipinas. Ito ay ang Reyna Hispano-Americana. Ito ay ang Miss Globe na tatagal pa daw ng 3 taon at saka syempre Binibining Pilipinas International. So ang tanong ng nakakadami, Mama, sa madadagdagan pa ba ang corona sa Binibining Pilipinas? Parang feeling ko yes, madadagdagan pa yan. Sa ngayon, meron silang 2 corona, di ba? So kung ako yung tatanungin mo, siguro dapat ang Reyna Hispano-Americana ay mapunta to dito sa Binibining Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi di ba ang Binibining Pilipinas, marami silang mga kandidata talaga ng mga Diyosahan ang beauty. And I think makakapili sila talaga ng maganda at bonggang pambato sa Reyna Hispano-Americana kung mapupunta to dito, di ba? Tapos ano pa bang corona ang gusto kong mapunta sa Binibining Pilipinas? I think yung Miss Cosmo. So gusto ko siya mapunta sa Binibining Pilipinas. Sana ibigay nila ni Tito Rod, no, dito sa Binibining Pilipinas yung Miss Cosmo. Kasi parang feeling ko it's opportunity din na parang mas umangat ang Binibining Pilipinas ngayon. Kasi syempre, mas maraming corona, mas bongga. O, di ba? So, yon. So, isa yan sa mga parang gusto ko. Tapos, gusto ko din yung Miss Planet. Oo, bakit hindi? Para mas ma-promote ng maigi ang Miss Planet International. Kasi parang feeling ko maganda din yung pageant nila. Or pwede din ang Miss Global. O, di ba? So gusto ko rin mapunta sa Binibining Pilipinas ang Miss Global. Kung hindi pwede yung Miss Planet. Parang feeling ko maganda to. Reyna Hispano-Americana, Miss Planet, Miss Global, Miss Globe. Kasi yung Miss Globe kasi saka yung Miss Global, parang feeling ko magandang combination siya na nasa isang pageant lang siya. Tapos Binibining Pilipinas International. Ako parang feeling ko yung 4 na corona na talagang matitindi. I think okay yan. Kasi ang Miss Global ngayon, nakita nyo yung competition, bongga. Tapos plus merong international. Tapos merong at sana yung Miss Grand, bumalik siya sa Binibining Pilipinas. So, parang mas bongga pa, di ba? So, pero hindi na yan babalik, for sure. Ako, ayoko na rin bumalik yung mga nagsialisan na eh. Ako, mas gusto ko pa na magkaroon ng another crowd. Sabi ko nga yung Cosmo eh. Cosmo, maganda sa Binibining Pilipinas ha. Cosmo, and then Global, Globe, tapos Reyna Hispano-Americana, and then eto nga, Binibining Pilipinas. O, di ba? Pag ganun ang ewan ko kung hindi magsisalihan lahat at hindi makilala ang lahat ng mga pageant na nadagdag dito ng bongga-bongga. Ako mas gusto ko yung ganun. Sana
matulungan din ng ibang mga ano na madagdagan pa ang corona ng binibining Pilipinas. Kasi sabi ng ganon, once you are binibini, you're always ay binibini. So, yon. So, tingnan natin kung may bagong corona ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas 2024, di ba? So, yun. So, abangan natin yan kung ano yung bagong nilang pa-announcement at kung ano ang bagong pasabog ng Binibining Pilipinas. Sabi ng gano'n, once you're binibining, you're always a binibini. So, tingnan natin kung may bagong corona dyan. So, yun guys, basta ang alam ko, bagong corona, bagong renew yung kanilang Binibining Pilipinas Globe. Oh, di ba? Tuloy na tuloy yan. Diyan pa din yan. Ang saya, no, kung halimbawa, may Binibining Pilipinas Reyna Spa, parang Binibining Reyna Hispano, o kaya Binibining Cosmo, Binibining, ano pa ba? Global, o, di ba? Kasi ang bongga kaya ng pageant ng Global. So, gusto ko madagdag yan dyan sa Miss Universe, sa Binibining Pilipinas. Kasi, para mabuhay ulit. So, kapag madaming corona, maraming magsisalihan. Ngayon daw, ang target ng Binibining Pilipinas ay 60. I hope na ma-reach nila yon. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, dapat ba talagang madagdagan na ang corona dito sa Binibining Pilipinas? At kung ikaw ang papipiliin, anong corona ang ilalagay mo sa Binibining Pilipinas? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.